Hello everyone! Welcome again to my vlog. So magpiprepare na tayo dahil pupunta tayo sa isang bahay. 3 araw pala kami doon tsaka 2 gabi kaya medyo marami-rami din ang mga damit na dinala. Tingnan mo naman yung mga damit na dinala ko. Apakarami tapos 3 araw lang pala kami doon. Nagdala pala ako ng panyo kasi plano kong mag-jogging kinabukasan. Siyempre hindi natin kakalimutan yung mga pang-essentials natin. Huling punta ko pala doon guys is nung 1 taon pa nung pagkadating ko dito sa Australia tapos hindi na kami bumabalik doon kasi pinarintahan namin yung bahay. Napakalayo kasi ng travel, mag 4 hours kaya nagsistay na lang kami dito sa city. At ayan na, halos napako na lahat. Kulang na lang siguro buong room ko dalhin ko. This is my sister guys, so birthday niya pala bukas, February 10. Sana all Chinese New Year yung birthday. At ayan na nga, nag-double check lang kami na naklose na namin lahat, nalock na namin tsaka pati yung mga ilaw nakapatay na at dadalhin din namin yung aming mga pusa. Ganyan lang yung outfitan ko guys, huwag nyo na i-judge kasi matutulog lang din naman ako sa biyahe. At ayan na nga, umalis kami around 5:30 PM. So, aabot siguro kami doon mga around 10. Siguro pag walang traffic. Oh, diba? Tingnan mo, pakasweet ng pusa namin. Hindi nagtugma yung hours sa Google Maps, guys. Hindi naman sa traffic. Hindi naman masyadong traffic dito. Kaso hindi gusto ng ate ko na nagmamadali kami. So, mag-time check lang tayo. 6 PM pala to. So, ganito talaga dito pag summer. Medyo maliwalas pa yung araw. So, pag summer dito, guys, is 3 hours yung gap sa Pinas tsaka dito. So, 6 PM dito sa Pinas, mga 3 PM pa. Nag-stop pala kami dito sa KFC Nora guys para bumili ng makakain kasi nagugutom daw sila. Tingnan nyo isang chanilas ng ate ko. Yung isa nasa akin. At ayan na nga, tuloy na ang ating biyahe. So natutulog lang ako. So pagkagising ko, ito na, it's already 10. So nandito na tayo sa bahay. Apakadilim. Ililipat muna namin yung mga gamit namin sa loob guys para makapagpahinga na kami. So yan yung sa loob ng bahay at yan ang ate ko nag-a-arrange sa kitchen. May 3 room sa baba, so ito yung napili ko, yung malapit sa banyo. Dati may mga bed ito, kaso na nung parintahan na namin ay kinuha namin at dinala namin sa city. Pagkatapos mag-ayos ng bed, ay ayos natin ang ating mga skincare product para mas madali na lang natin gamitin. Skincare life tayo dito sa AU eh. Finally, it's our day 1. So, nandito pala ako sa taas, sa balcony. Tapos kasama ko dito yung pusa namin na si Carlo. Napakalapit lang talaga namin dito sa dagat guys, like walking distance lang. Mag-time check lang tayo, so it's 8 AM in the morning. Dito na ako nagkakape while enjoying the view with the 2 cats, Charlie, and the orange one is Carlo. So, mas matanda pala si Charlie, 16 years old na yan. Tapos si Carlo, mga about 3 or 4. Bala ko sana mag-jogging kaso parang hindi maganda yung panahon, may rain shower pa. Kaya mag-chill na lang dito sa balcony with the cats. Arats na guys at itutur ko kayo sa bahay. Ito pala yung view namin sa sala. Tapos yan yung 3 room. So yung nakasara, yun yung room ko. Katabi dyan yung banyo. And now let's proceed to the bathroom. So ito yung banyo dito. Napakaganda kasi ang daming salamin. Ang theme niya guys is gold and brown. So as you can see, napaka-cozy talaga. And now, let's proceed upstairs. So, si Charlie na daw yung bahala mag-tour sa atin. Dito sa taas, may 2 rooms. So, all rooms dito ay may access patungong balcony. So, punta tayo dito sa isa. I-open natin. So, ito yung balcony. And now, let's just proceed to the backyard kung saan located yung garden. Pwede dito dumaan sa kitchen. Kundi naman dun sa harapan na garden. Napakaraming fruits and veggies dito guys. Minsan nga pumupunta yung ate ko dito tsaka husband niya tapos dinadala sa city. At ayan na nga yung ate at pamangkin ko ay nangunguha ng sili. And now, it's time to cook dahil nagugutom na yung mga tao dito. Fried chicken with pipino for almusal. Grabe naman yung pagkahiwa ng cucumber. Parang minorder. Mag-fast forward na lang tayo guys. So after kumain namin ng almusal ay naligo na ako.
Nagpa-change outfit nga tayo dito dahil nag-aya yung ate at uncle ko na mangingisda kami. Tsaka napakaginaw. Diba? Walking distance lang yung dagat. As you notice guys, hindi siya masyadong crowded dito kasi pang vacation talaga tong area dito. And it's her birthday today! Chinese New Year! At ayan, at nakahuli na nga kami ng isda. Hindi ko lang alam kung anong pangalan. Nauna na pala akong umuwi kasi hindi ko na kaya yung sobrang ginaw. Grabe, sobrang dami ng kangaroo dito. Tingnan nyo, may isa pang tumatakbo. Kangaroo. Buti na lang at gumanda na din yung panahon. Maaliwalas na ang sinag ng araw tsaka ang ganda ng ilakad dun sa may dagat. Kaso ang init kaya dito na lang tayo magmuni-muni sa may balcony. So this is around 3 PM so we decided na maglalakad dun sa beach kasi pauwi na kami. Kung kailan kami uuwi dun pag gumanda yung panahon. Ganon. Grabe, sobrang ganda, peaceful dito. Sige nga, pakihanap yung paa ni Cinderella. Pag nahanap nyo, yun yung paa ko. Ay, mali. Paa pala sa stepsister ni Cinderella. Ayan na, naka-impake na lahat ng mga gamit namin dahil babalik na kami sa Sydney. If kung naalala nyo, yung bushfire dati 2020 ba yun? Dito yun. Daming mga animals daw mga namatay like kangaroo, rabbits, etc. Look at now, getting better na talaga. Like super green na dito. Isa sa gusto ko dito pag naglo-long drive kami papunta sa isang bahay ay yung mga tanawin kasi may enjoy ka talaga sa mga scenery, like ang dami pang mga farm na hindi ka talaga maboboard kaso nga lang palatulog talaga ako. And here we go, it's time to enjoy the view. Look at the mountains, darling. There's a cloud over the top of it. Looks like it's another cloud, another mountain. Diba, grabe yung view tapos may sunset pa. Grabe, parang gusto kong huminto tsaka umupo dyan. At syempre, hindi kompleto yung araw kung walang sunset. And sunsets are proof that endings can be beautiful too. Thank you for watching and see you in my next video.